Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, eksakto alas 5 ng umaga. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo. Musta? As always, tinatanong natin yung biyahe mula dyan sa inyong lugar, sa Laguna, patungo dito sa kinalalagyan natin dito po sa Caloocan. Yes, good morning, Ani. Ay maayos naman yung ating naging sitwasyon sa pagbiyahe. Kaya sa mga motorista na ngayon pa lang bibiyahe, maluwag po ang South Luzon Expressway, magkabilang linya, maging dito po sa kahabaan po ng EDSA. Salamat sa Diyos. Eto na po. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Inirespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng Senado at ng China na maghayag ng kani-kanilang mga pananaw. Ito ang sagot ng Malacanang nang tanungin kung ano ang reaksyon nito sa pagbatikos ng Chinese Embassy sa Senate Resolution No. 256 na kumukondina sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas na kumukwestiyon sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang polisiya ng administrasyon sa relasyon sa China na firm but diplomatic. Dagdag pa ng Malacanang, nananatiling matibay ang paninindigan ni Pangulong Marcos ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. Hataw Balita ngayon! Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng ghost o substandard classrooms sa ilalim ng bagong sistema kung saan isinasailalim na sa mga lokal na pamahalaan o LGUs ang implementasyon ng mga proyekto. Kahapon sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng Department of Education at mga LGU ukol sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan. Sa ilalim ng MOA, ang mga lokal na pamahalaan ang mangunguna sa konstruksyon, replacement, rehabilitasyon at improvement ng mga classroom sa kanilang nasasakupan, kabilang ang procurement, supervision ng contractors at araw-araw na implementasyon ng proyekto alinsunod sa National Procurement at Building Regulations. Samantalang ang DepEd naman ang tutukoy sa priority schools, magbibigay ng standard classroom design at technical specification at magsasagawa ng oversight sa pamamagitan ng pag-review ng mga plano, pag-validate ng natapos na proyekto at pagtiyak na nasusunod ang national standard sa kaligtasan at accessibility at kalidad. Ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, imbes na idadaan pa sa national government hanggat maaari, basta't kaya naman ng LGU, karamihan naman ng ating probinsya ay kayang-kaya magpatayo ng classroom, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan. Hataw Balita ngayon! May hawak na record si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda de Viste na palitan ng text messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa bilyong pisong halaga ng budget insertions mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang na ang mga delivery ng nasa 8 bilyong pisong halaga umano ng salapi. Ipinakita umano ang record na ito kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at sa isang alkalde. Para sa mga kongresista, matibay na ebidensya umano ito ng direktang pagkikilahok ni PBBM sa flood control corruption scandal. Gayunpaman, tumanggi na si Representative Tino na ipakita ang screenshot ng sinasabing text messages.
Si Adrian Bersamin, nasa kanya yung mga deliveries ni Bernardo at direktang nire-report niya kay Pangulong Marcos, no? At ang sinasabi nga, merong mga exchanges of communications between Yusek Bersamin and the President, no? Ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries, no? Tapos may acknowledgement ng Pangulo. Okay. Tapos may mga serye ng mga report, no, kung paano gagastusin, hinihingi ang approval, no, ng Pangulo, no? Katulad ng sinabi, ang maraming mga exchanges dito ay nagpapatungkol sa election campaign expenses. Nangyayari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon ay nangyayari sa panahon ng campaign, no? From January to March, no? April, May, tuloy-tuloy yon. Hataw Balita ngayon. Publiko ang huhusga kung pareho ang gagawing pagtrato ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga reklamong inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pananaw ng Makabayan Bloc. Ito'y matapos tiyakin ng tagapanguna ng House Justice Panel na kung anong naging approach ng komite sa paghandle ng impeachment complaints laban kay PBBM ay gayon din sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na publiko ang makakakita kung may pantay bang pagtrato ang House of Representatives sa impeachment complaints laban sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Ang Makabayan lawmakers ay parehong endorsers ng mga reklamong impeachment laban sa dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Publiko ang husga kung sa tingin nila ay magiging pantay ba ang pag-handle sa dalawang complaint. Kung yung mga standards na sinasabi natin ay labis-labis ang in-apply sa impeachment complaint laban sa Pangulo para ibasura to, ganun din kaya ang gagawin o baka naman magiging mas maluwag. So, it remains to be seen. Hataw Balita ngayon. Nanindigan si Ombudsman Remulla na hindi nakadepende ang trabaho ng Office of the Ombudsman sa mga isusumiting impormasyon ng Senado lamang pagdating sa mga isinasagawang investigasyon na may kinalaman sa flood control scandal. Inamin nito na maraming mga facts at testigo ang naglalabasan sa mga isinasagawang Senate Blue Ribbon Committee hearings na malaking tulong sa kanilang ahensya. Ayon pa rito, evidentiary value o bigat na mga ebidensya gaya ng mga testimonya ng mga testigo ang kanilang habol sa isusumiting Blue Ribbon Committee report ng Senado. Noong Martes, kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na nagkaroon ng revision sa kanilang draft na tinawag namang politika ni Ombudsman Remulla. It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, huwag lang nalagay yung pangalan. Pero yan, may negotiation yan, may compromise yan. Hataw Balita ngayon. Muling magsasama-sama ang iba't ibang grupo para magsagawa ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon kasabay ng pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution sa February 25. Nakatakdang ganapin sa People Power Monument at EDSA Shrine ang ikatlong yugto ng trillion peso march laban sa korupsyon at political dynasty sa bansa. Ayon sa Caritas Philippines, nananatili ang kanilang panawagan mula pa noong una silang magsagawa ng trillion peso march ang pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga proyekto ng gobyerno na siyang sigaw ring
na siyang sigaw ring sigaw ng iba pang lalahok sa malawakang kilos protesta. Idineklara bilang isang special working day ang February 25 o ang EDSA People Power Revolution. Ibig sabihin nito na nanatiling bukas ang lahat ng tanggapan ng gobyerno, pribadong kumpanya, maging ang mga paaralan sa buong bansa. Mahalagang panawagan yung pag-amin ng mga mesala at pagbabalik, no, ng perang nanakaw at hustisya, no, kung anong karampatang parusa dapat magawa yun. No? Doon mangyayari yung paghihilom. We recognize it's a big ask, no? It's a special working day. There's a lot people, we all have our different responsibilities, but one of those responsibilities is what goes on in this country, no? And so we ask people to take that stand on corruption. Hataw Balita ngayon. Hindi kabuuang solusyon kontra korupsyon ang pagpapalit ng konstitusyon ayon kay Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Kasunod ito ng mga umuugong na pagsusulong ng charter change o pagpapalit sa 1987 Constitution. Kamakailan nagpakita ng pagsang-ayon si Senate President Tito Soto sa Chacha matapos madismaya sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Leonen, ano pa mang klase ng pagbabago ang mangyayari sa saligang batas, hindi ito direktang tumutugon sa pinagmumulan ng korupsyon. No matter what political system we evolve into, it will always have a criminal justice system. Breaking out of these corrupt habits will require more than just regime or charter change. Hataw Balita ngayon. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakaroon ng maraming validators na magbabantay sa magiging resulta ng eleksyon sa bansa. Inaayos na ng DICT ang ilang preparasyon na makatutulong sa Commission on Elections o COMELEC para sa 2028 national and local elections sa bansa. Bilang karagdagang puwersa kontra fake news, hinihikayat ng kalihim ang pagkakaroon ng maraming validators na tutulong na rin sa pagbabantay ng resulta ng eleksyon. Dagdag pa ng kalihim, magandang halimbawa rin ang integrity chain mula sa pribadong sektor na siya namang magagamit ng publiko sa pagmamonitor ng kasalukuyang estado, dokumento at halaga na ibinayad sa isang proyekto ng gobyerno sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Yung mga ginagawa natin ngayon, makakatulong to sa mas maginhawang eleksyon sa 2028. So tama kayo, every election para mag-shoot up siya eh. Oh, yeah. So kaya ngayon pa lang, yung mga truth validators, yung mga kasama natin na can be trusted to provide the right political news and the right election outcome, etc., inaayos na natin. Dahil ayaw natin na 2027 pa natin ikrakram yan, eh maiksi na yung panahon. Hataw Balita ngayon. Naniniwala naman si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na napapanahon na para magkaroon ng limitadong akses sa social media ay isang menor de edad o mga batang may edad 16 pababa. Dagdag pa ng kalihim, kasabay dapat ng planong regulasyon ay ang pagkakaroon naman ng masusing verification kung menor de edad o nasa hustong gulang ang isang social media user. Una nang nagpatupad ng paghigpit sa paggamit ng social media ang mga bansang tulad ng Australia, France at Spain. Medyo last year pa silang nag-regulate niyan. Hindi ganun katindi yung impact ng suicide, impact ng bullying, impact ng OSAEC. Tignan niyo yung nangyari sa social media. Hindi tayo nagre-regulate. Nararamdaman na natin yung impact, yung harm. Hataw Balita ngayon. Sa mutsaring paglabag ang nakita ng Department of Transportation sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 noong January 26 base sa investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina at ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, hahabulin nila ang may-ari ng barko pati ang mga opisyal at tauhan ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na may nagawang kapabayaan
kaya nangyari ang trahedya. Sa partial report na inilabas, posibleng overcapacity at overloaded ang Roro dahil sa combined weight ng mga pasahero at rolling cargo na sakay nito. Samantala, pinasibak sa pwesto at pinakakasuhan ng administratibo ang 9 na opisyal at tauhan ng Marina sa Region 9 sa pangunguna ng kanilang Regional Director. Gayun din ang 6 na PCG personnel ng Coast Guard Station sa Zamboanga sa pangunguna ng kanilang Station Commander at boarding team nito dahil sa posibleng kapabayaan. To place the people at the Region 9 Marina under preventive suspension. Ito po ay sina Regional Director, Engineer Sibal, Engineer Bibi, at Second Mate Kimigi. At yung mga ibang personnel doon na mga 8, pinasibak na rin po natin. Ganon din po sa Philippine Coast Guard. And the following personnel are the Station Commander of CGS Zamboanga, Lieutenant Commander Tristan Herediano, at yung sinasabi nating boarding team, yung the one that conducted the pre-departure inspection system, PO1 Turawini, PO3 Barreto, PO3 Asmawil, PO3 Muyo, all Philippine Coast Guard. Patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan. Alas 5:19 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Naabili na ang isa sa mga kontrobersyal na sasakyan na pagmamay-ari ng mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya matapos ang isinagawang public auction ng Bureau of Customs kahapon. Sa halagang 29 million pesos, nanalo sa bidding ng Rolls-Royce Cullinan si Engineer Pio Velasco na siya ring founder at Chief Executive Officer ng Igorot Stone Kingdom. Para kay Velasco, makasaysayan ang pagkakabili niya sa nasabing sasakyan. Hindi lamang sa presyo nito, kundi maging sa mga kontrobersiyang nakabalot sa nasabing luxury vehicle. Bukod kay Engineer Velasco, kabilang rin sa registered bidders ng mga sasakyan na kasama sa auction ang TV host na si Willie Revillame, gayon din ang kumpanyang R33 Car Exchange Corporation. We were so lucky to be qualified na sumrat na ito despite na nakaisistriktura, nakadarutin naglabasan tayo. But in honor dapat piman natin yung naigurot nga sumrat, kung may tayo natin yung Luganda, worth 52 million. Dati pa yun na. Hataw Balita ngayon. Nadagdagan ng 42 pulis ang panibagong kinasuhan ng Philippine National Police kaugnay ng nangyaring hazing sa Lamitan City, Basilan. Sa kabuuan ay nasa 54 na ang mga pulis ang naharap sa kasong kriminal kaugnay ng insidente. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaaring mas dumami pa ang bilang sa mga susunod na araw hanggat nagpapatuloy ang investigasyon. Ang mga nasampahan ng kaso ay inilagay na rin sa restrictive custody ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Maaaring makulong mula 20 hanggang 40 taon ang mga pulis na mapatutunayang guilty sa hazing. Pinapakita nito ang lalim at lawak ng naging paglabag at nais naming bigyan diin na ang Philippine National Police ay malinaw na pulisiya ng zero tolerance kaugnay sa nasabing hazing. Ang parusa po na maaaring ipataw sa kanila ay reclusion perpetua or pagkakakulong sa loob ng 20 years and 1 day hanggang 40 years. Sila din po ay magbabayad po ng fine sa halaga na 2 million pesos.
Suportado naman ng European Commission ang pagsusulong sa isang online safety app sa mga bansang kasapi nito. Layunin nitong mapadali ang pag-uulat ng mga bata at mga menor de edad. Hinggil naman sa insidente ng cyberbullying at tiyak na makatanggap ng tulong. Ito ang umahataw na balita ni Gerard Moral. Inilahad ng European Commission sa European Parliament nitong Martes ang isang malawakang action plan kontra cyberbullying na naglalayong tulungan ng mga kabataang biktima ng online bullying. Sa pamamagitan nito, maaaring makapag-ulat ng pang-aabuso at makatanggap ng agarang tulong ang mga biktima. Ayon sa komisyon, isa sa bawat 6 na batang edad 11 hanggang 15 ang nakakaranas ng cyberbullying. Bahagi ng action plan ng pagbuo at pagpapalawak ng isang EU-wide app na magbibigay daan sa mga kabataan na makapagsumbong sa pambansang helpline, mag-imbak at magpadala ng ebidensya at humingi ng suporta mula sa pulisya, paaralan o child protection services. Bagamat nasa maagang yugto pa lamang ang naturang panukala, maghahanda ang komisyon ng isang blueprint na maaaring iakma sa 27 bansa na kasapi nito batay sa mga umiiral na modelo gaya ng 3018 app ng France. Binigyan din naman ni EU Tech Chief Henna Verkunen na may karapatan ang mga kabataan na maging ligtas online at nananawagan siya sa mga estado na bumuo ng malinaw na pambansang patakaran kontra cyberbullying. Bunsod nito, pinaigting din ng European Union ang mga hakbang upang maprotektahan ang menor de edad laban sa masasamang epekto ng social media. Kabilang dito ang pag-aaral sa posibleng pagbabawal ng social media, pagbuo ng bagong age verification tool at pagsugpo sa mga nakaka-addict na features ng mga online application. Bukod sa application, nakapaloob din sa action plan ang mas mahigpit na pagpapatupad na umiiral na batas ng European Union, kabilang na ang pagpapalakas sa mga patakaran sa ilalim ng Digital Services Act upang protektahan ang mga menor de edad mula sa mapaminsalang content at ang paggamit ng AI Act sa paggamit ng deepfakes sa pambubuli. Gerard Moral, humahataw sa balita, ngayon. Nilinaw ni Canadian Prime Minister Mark Carney na bagamat sila ang nagpagawa ng tulay na nagdudugtong sa US at Canada, may share ownership pa rin doon ang US. Ito'y taliwan sa sinabi ni President Donald Trump na walang anumang involvement ang Amerika sa nasabing tulay kung kaya't nais niya itong ipasara. Ito ang humahataw na balita ni Cres Pugaban. Ganito inilarawan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang kanyang pakikipag-usap kay US President Donald Trump matapos magpanta si Trump na isasara ang tulay na nagduduktong sa Canada at Estados Unidos. Sa post ni Trump, sinabi nito na halos walang involvement ang Amerika sa tulay at nireklamo pa na wala namang napala ang Estados Unidos dito. Ngunit nililaw ni Carney na may shared ownership ang dalawang bansa at pareho nitong ginamit ang kanilang mga manggagawa at mga bakal para maitayo ito. Ayon sa mga opisyal ng Canada, ang pagsasara na sa tulay ay magdudulot ng hindi magandang epekto sa parehong bansa dahil magkatuwang ang mga ito sa pagtataguyod ng kalakalan at trabaho sa kanilang mga bansa. Sa kabuuan, maraming Canadians ang nagsasabing naging exaggerated lamang si Trump sa kanyang naging komento sa naturang tulay at naniniwala silang mareresolba din ang naturang usapin. Cres Pugaban, humahataw sa balita ngayon. Naman ang nasawi at nasa 25 ang nasugatan sa nangyaring mass shooting sa Trumbull Ridge Secondary School sa Breeds, British Columbia. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Labis na nagluluksa ngayon ang mga residente sa British Columbia matapos ang nangyaring mass shooting sa Trumbull Ridge Secondary School. 9 ang napaulat na nasawi sa pamamaril, kabilang na ang pinanghihinala ang sospek at 25 ang nasugatan. Naniniwala ang pulisya na ang shooter na natagpo ang patay dahil sa self-inflicted injury ay isang babae, ngunit wala pa silang inilabas na pagkakakilanlan nito. Karamihan sa mga biktima ay natagpuan sa loob ng eskwelahan at 2 iba pa ang natagpuang patay malapit sa bahay na pinaniniwalaang konektado sa parehong insidente.
Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo ng pamamaril at ang kaugnayan ng shooter sa paaralan. Nasa 100 na mga guro at mag-aaral naman ang ligtas na nailikas at wala nang nakikitang panganib sa publiko. Nagpaabot naman ng pagkikiramay ang mga community leaders, lalo na si Prime Minister McCartney, na ipinagpaliban pa ang nakatakdang biyahe sa Germany para sa Munich Security Conference. Ang nasabing pamamaril ay tinuturing na isa sa pinakamalubhang insidente ng mass killing sa Canada sa nakalipas na 3 taon. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Lumag pa sa inaasahan ng January jobs report ng Estados Unidos matapos magkaroon ng dagdag na 130,000 na trabaho sa bansa. Itinuturing itong isang malakas na simula para sa taong 2026 matapos ang mahinang job growth noong nakaraang taon. Itong humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Bahagyang bumaba ang unemployment rate sa 4.3% mula sa 4.4% nitong Enero. Nasa 130,000 na trabaho ang nadagdag nitong Enero, na mas mataas kaysa sa 48,000 jobs noong December at halos doble ng projection ng mga ekonomista na nasa 55,000 lamang. Pinaniniwalaang ito'y bunsod ng tila pagkalma ng ekonomiya nang pinanatili ng Federal Reserve ang interest rates nito. Sa kabila ng positibong numero, halo-halo pa rin ang kalagayan ng job market. Maraming mga kumpanya ang hindi masyado nag-hire ng mga empleyado, ngunit hindi rin naman sila nagtatanggal ng mga tauhan. May ilang malaking kumpanya, gayon din ang ilang sektor gaya ng pamahalaan at manufacturing ang nagpatupad ng pagbabawas ng trabaho. Ang ilan sa mga dahilan nito ay ang mataas na gastos, pulisiya sa taripa, paggamit ng artificial intelligence bilang kapalit sa ilang tasks at immigration rules. Karamihan sa may mataas na job opportunities noong nakaraang taon ay mula sa healthcare at social services, habang nabawasan naman ang trabaho sa manufacturing at sa federal government dahil sa pagbabawas ng gastusin. Naniniwala ang mga ekonomista na makakatulong tax cuts sa investment programs sa paglikha ng mas maraming trabaho sa 2026. Ngunit nananatiling alalahanin ang inflation at trade policies sa bansa. Miguel Ray De Leon, humahataw sa balita ngayon. Isinusulong naman ng isang women's rights group sa Fiji ang mas malinaw at hiwalay na bayad para sa menstrual leave bilang bahagi ng labor law reform. Ito ang mahataw na balita ni Early Briones. Sa pagdinig ng Parliamentary Committee, sinabi ng Executive Director ng Fiji Women's Rights Movement na dapat palawigin ang panukalang menstrual leave sa ilalim ng Employment Relations Amendment Bill. Sa kasalukuyang panukala, maaaring gamitin ng babaeng empleyado ang 3 sa kanyang 10 araw na sick leave kada taon kung makararanas ng matinding pananakit tuwing may menstrual period. Ngunit ayon sa grupo, hindi sapat ang 3 araw dahil buwan-buwan itong nararanasan. Iminungkahi nila ang 12 araw na hiwalay at bayad na menstrual leave, kasama ang mas malinaw na probisyon para matiyak ang dignidad at makatwirang kondisyon sa trabaho para sa kababaihan. Binigyang diin na ang menstruation ay hindi sakit at hindi dapat maging dahilan ng diskriminasyon sa pag-empleyo. Kasama sa iba pang mungkahi ang menopausal leave at dagdag na paternity leave. Patuloy ang public consultation sa panukalang batas na ito na may layong baguhin at iayon ng labor laws ng Fiji sa modernong pamantayan. Inaasahang ilalabas ang pinal na ulat ngayong taon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon.
Hihigpitan pa sa Lapu-Lapu City, Cebu ang pagpapatupad ng curfew hours sa mga minor de edad sa lungsod. Alinsunod sa Lapu-Lapu City Ordinance number 179-2009, muling nagpaalala ang Lapu-Lapu City Police Office sa publiko na iwasan na ang palisaw-lisaw sa lungsod ng 10 oras ng gabi. Ipinagbabawal na ang paglabas o pagtambay sa labas ng bahay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Maliban na lamang kung may kasamang magulang o guardian at may mahalagang gagawin sa trabaho, paaralan o emergencies. Pagmumultahin ng 1,000 piso para sa first offense, 2,500 pesos sa second offense. At para sa third offense naman, bukod sa 2,500 pesos na multa, magre-resulta na ito sa pagkakulong ng hindi bababa sa 5 araw, depende sa pasya ng korte. Hataw Balita ngayon. Halos 3 buwan ng lubog sa baha. Ang 4 na barangay malapit naman sa Nauhan Lake sa Victoria Oriental, Mindoro. At lalo pang lumala dahil sa malakas na ulan dulot ng shear line. Pinakamalubha ang sitwasyon sa barangay Malabo kung saan halos 200 barangay ang nananatiling lubog sa tubig. Marami na ang lumikas habang ang ilan ay nananatili at gumagamit ng bangka para makabili ng pangunahing pangangailangan. Ayon sa mga residente, hirap na sila sa araw-araw na pamumuhay dahil hindi makapaghanap buhay at halos nakakulong sa bahay. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, matinding pagsisikap o pag-iipon ng pag-silt o pag-iipon ng putik at paglatak sa ilog ang pumipigil sa maayos na pagdaloy ng tubig palabas ng lawa patungong dagat. Nananawagan naman ang LGU sa national government para sa dredging operation at sa DPWH na tapusin ang mga hindi pa kompletong flood control project sa mag-asawang tubig river na umano'y nagdudulot ng pag-apaw ng tubig sa kanilang bayan. Hataw Balita ngayon. Humihingi ng suporta ang Iligan City sa national government upang maisakatuparan ang halos 936.6 million pesos drainage master plan kontra baha. Si Alan Manansala, humahataw. Humiling ng tulong ang pamahalaang lungsod ng Iligan sa national government, partikular kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang masuportahan ang drainage master plan ng lungsod laban sa pagbaha. Ayon sa ilang LGU officials, naghain sila ng resolution para humingi ng karagdagang pondo sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Aabot sa 936.6 million pesos ang bahagi ng lokal na pamahalaan. Anila, tugon ito sa epekto ng Tropical Storm Basyang na nagbunsod sa deklarasyon ng State of Calamity sa lungsod. Layunin ng master plan na palakasin ang drainage system ng Iligan upang maiwasan ang pagbaha at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon, iniutos niya ang pagpapabilis ng O-Plan kontra baha, lalo na sa mga proyektong flood control sa barangay Mandulog kung saan dumadaan ang tubig baha sa pagitan ng natapos na flood control structure at ng bagong Mandulog Bridge. Inatasan din ang mga kontraktor na tapusin ang pagkukumpuni at mga bagong proyekto bago dumating ang susunod na tag-ulan. Samantala, naghatid ang LGU Iligan ng grocery items, bigas at tubig sa mga residente ng Purok 1 at 2 sa Barangay Saray. Umabot sa 775 pamilya mula sa Purok 1, 2, 3, 3A at 4 ang nakatanggap ng relief goods. Nauna na ring bumisita ang opisyal ng gobyerno sa ilang evacuation centers sa lungsod. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Samantala, patuloy ang relief efforts para sa mga pamilya apektado ng Lamyon Fire sa Tawi-Tawi matapos dumating ang karagdagang tulong mula naman sa Bangsa Moro Government. Kabilang sa mga dumating na supply ang iba't ibang relief essentials sa ilalim ng Project Tabang tulad ng mga gamot, kitchenware at PWD kits.
Nagpadala rin ang Ministry of Health ng 100 hygiene kits, habang 200 na karagdagang sako ng tig 25 kilong bigas ang ipinagkaloob naman ng Ministry of Social Services and Development. 239 na personal hygiene kits ang naipadala mula naman sa Office of Civil Defense. Kasama rin sa na-deliver ang BARM Ready Supplies na binubuo naman ng 105 kahon ng instant coffee at 382 na kahon naman ng canned tuna. Formal na inendorso ang lahat ng relief goods sa LGU ng Bungaw para sa agarang pamamahagi sa mga biktima ng sunog sa Lamyon. Inaasahan pa ang pagdating ng karagdagang tulong sa mga susunod na araw. Hataw Balita ngayon. Tinulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang nagrenseng OFW na si Ronelyn matapos ang trahedyang sinapit ng kanyang pamilya sa Negros Occidental. Pinasok ng hindi pa nakikilalang suspect ang kanilang bahay noong February 7 at pinukpok ng bato ang kanyang 3 minor de edad na anak. Nasawi ang kanyang 9 anyos na anak na babae habang nagpapagaling sa ospital ang mga anak nitong lalaki na 14 anyos at 4 na taong gulang. Agad namang inasikaso ng OWA ang kanyang pag-uwi sa Silay City, Negros Occidental. Pinagkalooban din siya ng financial at livelihood assistance, gayon din ng welfare support. Tuloy-tuloy rin ang monitoring ng ahensya sa kalagayan ng kanyang mga anak. Hataw Balita ngayon. Nag-conduct naman ng inspection ang World Bank representative sa Farm to Market Road Project sa Burias Island, Masbate. Si Jerry Galicia humahataw. Bahagi ng regular na pagsasagawa ng pagbabantay sa proyektong pinondohan ng World Bank sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP sa isla ng Masbate. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga kinatawan ng World Bank sa Barangay Santa Cruz sa San Pascual sa isla ng Burias. Layunin nito na matiyak na maayos na naipagtutupad ang itinakdang Operation and Maintenance Plan matapos makumpleto ang proyekto. Binigyan din ni World Bank Rural Infrastructure Engineer Raul Asanza ang kahalagaan ng pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng bawat sangay ng pamahalaan mula sa provincial, municipal hanggang sa barangay LGUs na direktang benepisyaryo ng proyekto upang matiyak ang maayos na pagpapanatili at pangangalaga ng kalsada. Inatasan din ang mga barangay na sakop ng proyekto na magsagawa ng regular na maintenance activities kabilang ang cleanup drives upang masiguro ang pagmatagalang paggamit ng kalsada at patuloy pakinabang ng mga susunod na henerasyon. Ang Farm to Market Road Project ay isang konkretong kalsada na nagdurugtong sa mga barangay ng Mabuhay at Santa Cruz na layong higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa Burias Island. Isa sa ilalim din sa pagsasanay sa operation and maintenance ang mga opisyal ng barangay bilang bahagi ng sustainability measures ng proyekto. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng mga opisyal sa tamang pag-monitor at maintenance ng kalsada para sa pangmatagalang paggamit nito. Jerry Galicia humahataw sa Balita Ngayon. Nasa 15 pork lechon ang ibibida ng mga kalahok sa Iloilo City sa pagdiriwang ng Parao Regatta Festival ngayong Marso. Ang Parao Regatta Festival ay ang pinakamatandang sailing race sa Asia kung saan pabilisan sa paglayag ang mga bangka na may makukulay na layag mula sa baybay ng Iloilo City patungong Guimaras. Pero maliban dito, magsasagawa rin ng search for best lechon. Bago tikman ng mga judges ang lechon, ipaparada muna sa kalsada ang mga lechon. Matapos tikman ng mga judges ay libre naman itong ipatikim sa publiko. Layo ng search for best lechon ay upang mapromote ng mga pork products ng Iloilo, lalo't apektado ito ng ASF noong nakaraang taon. Samantala, puspusang ensayo at paghahanda ang ginagawa naman ng Bureau of Fire Protection para sa nalalapit na pagbubukas ng UNTV Volleyball League Season 4. Waing sasabak sa hardcourt ang BFP Lady Fighters sa darating na February 22 at handa nang ipamalas ang disiplina at teamwork sa paglalaro. Si Mia Alonso humahataw.
Sa tingin po namin na coaches, sa management, nasa 80% na po yung mga players natin kung gaano sila kahanda sa loob ng court. So, more on chemistry na po kasi yung ginagawa namin ngayon. Pawis at determinasyon ang bumabalot sa ensayo ng Bureau of Fire Protection Lady Firefighters habang papalapit ang pagbubukas ng UNTV Volleyball League o UVL. Sa bawat palo, receive at block, ramdam ang intensity ng koponan. Kitang-kita ang agresibong depensa at organisadong opensiba. Patunay na seryoso sila sa kampanya para sa kampyonato. Ayon sa head coach na si FO1 Efraim de Maculangan, hindi madali ang pagsabayin ng tungkulin sa serbisyo at ang matinding training. Kaya naman focus na muna sa ensayo ang ahensya. Kasabay ng pinatitingkad na disiplina at kondisyon upang mas maitaas pa ang antas ng kanilang laro sa liga. So napaka-importante po ng chemistry kasi diyan sila nakakabuo ng tiwala sa loob ng court sa mga kasama nila. So doon ang tinatawag na amuyan. Doon sila nagkakaamuyan sa loob ng court. So alam nila kung ano yung bigay ng set, ano yung gaano kalakas yung service, ano yung kalakasan nila sa pag-block, sa pagdepensa. So nandun nabubuo yung chemistry po ng mga player. May ilang bagong mukha rin sa lineup ng BFP na inaasahang magdadagdag ng bilis at lakas sa laro. As a new player po, unang challenge po sa akin is I am from a civilian and syempre po uniform personnel po tayo ngayon. Yung disiplina po talaga ini-imply po natin yan sa team po. At the same time po, sa sarili ko po yung goal ko po is mag-improve talaga at makatulong po talaga sa team kasi po yun po talaga yung gusto ko na makatulong po na mag-champion po talaga yung team. Noong nakaraang season naman, tinanghal na MVP ang isa sa kanilang players na si FO3 Gang Abellana na isang rason din kung bakit todo ang pagsisikap ng BFP Lady Firefighters sa paghahanda. Plus na lang din po yung mga yung mga nakuha namin ng mga awards. Basta isa lang yung goal na makuha kung ano yung karapat-dapat and kung ano yung goal ng lahat. Kasi di lang kami naglalaro para sa patman, naglalaro kami for charity po. And may matutulungan kami and mapapasaya din po. Samantala, bukod sa kompetisyon, layunin ng UVL na palakasin ang camaraderie at suportahan ang mga advokasya ng bawat grupo kung saan ang paglalaro ay para din sa charity at community causes. 10 koponan ang maglalaban-laban ngayong taon, kasama na dyan ang AFP Lady Gunners, Comelec Suffragettes, DFA Emissaries, NHA Home Masters, PhilHealth Health Insurers, PNP Lady Patrollers, ang mga bagong koponan ng DENR Lawin Spikers, MMDA Lady Spikers, Pag-ibig Lady Smashers. Kaya naman hindi dapat palampasin ang pagbabalik ng aksyon sa volleyball. Magbubukas ang Season 4 ng UNTV Volleyball League sa February 22 sa PhilOil Arena San Juan. Samahan ang mga koponan ng public servants at abangan ang matitinding laban sa court. Let's go, BFP! Let's go! Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Yan, yung UBL, volleyball. Abangan natin yan. Ay, nako talaga naman. Oo, marami nang excited dyan eh. Opo, ayan. Binabati natin yung mga nasa UNTV Cup, UBL, alam sila, Beth Gamboa at saka si Bradick Masa. Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Shout out na daw tayo. Oy, meron tayong shout out. Ayan, siyempre, unahin na natin. Yung aking Tita Nene, maaga naka-tune in na. Si Tita Nene La Pastora, ng La Pastora family, ang aking may bahay. Si Glenda, ang aming unika iha, si Alicia Ani. Good morning po sa inyo po. Yung mga binati ni Brad Sherwin. Siyempre, nandito si Brad Christian. Thank you very much. Jerickson Bunyego. And kasama natin si Races sa audio po natin. Kasama si Josa Ibanez, si Alex Montesa. Of course, nariyan din si engineer. Yung engineer natin, si Engineer Adrian. Of course, ang ating technical director, si Ray Rapilayo. Ayan. Of course, nariyan din si Justine. Kasama dyan si Belinda o kaya si
Jen Javier, Rodrigo, and Igat. Puntahan natin yung IT natin. Yung IT natin na riyan si Arian, Cardo, Lawrence, Berniel, nariyan din si Jeremy, ayan, at saka si Rap Tonggol, yan. And of course, si Ronald, kasama din po dyan si Joy and Noel. Makakasama natin sa production department and traffic. Of course, batiin ko si Mami Beth. Mami Beth, good morning. Good morning din po. Mami Beth Rason. Daddy, yan. Good morning po din sa mami ni Attorney Ruth. At sa lahat po, BP Ruth Soriano. Yan. Attorney Mel, good morning po. Gusto ko yung shoutout si Emma Chikohara, ganun din si Elena Yang ng Sinpong Taiwan, yung mga sukay din natin abroad. At saka happy Sabat kay si Ja Rivera. Magandang umaga po sa inyo. Happy Sabat din kay Jane Javier. Yung mga nag-Sabat anniversary, magandang umaga po sa inyo. Yung nasa EDCO dyan sa Pasig, sila Elaine, si Tisay, si Jai Combo, si Glo, ayan, at ayun. Sino pang Sabat ni Edison Ico, tsaka ni Happy Sabat, Ana. Brad Edison. At saka yung, syempre, yung ating, yung ating pilot, si Bernie. Ayan. Ayan, okay na? May dalawa pa sanang minuto. George C. Bardalosa, magandang umaga. Sige. Lahat na natin. Shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At ganoon din si Direk Rini. Maraming salamat. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kolosas, Kapitulo 4, Talatang 2. Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Ihabol ko Brad Oscar Antonio and family. At syempre, ay Ate Arlene Rason. Ayan. Kompleto na tayo. Okay, at yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Dean Perez, magandang umaga. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, Adet, magandang umaga sa iyo. UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rancoy. Baka naman magantay si Sam Cute. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.